Nagmamadali na nga pala ako umalis ng Pampanga para umuwi ng Cabanatuan kasi manganganak na daw yung kapatid ko. Tara let's, samahan niyo ako bumiyahe kasi mag-isa lang ako. Sobrang excited nga ako umuwi ng Cabanatuan kasi gusto ko na makita yung first pamangkin ko. Kaya lang, bigla ako huminto kasi naramdaman ko na parang may sumabog. Kaya huminto muna ako nung may nakita kong gasolinahan. Tapos pagbaba ko, nakita ko nga na sumabog yung gulong ko. Kaya bumaba ako ng sasakyan at nanghingi ako ng tulong kay kuyang nagga-gasoline boy. Buti na lang din napadaan si kuyang naka-green. Actually, si kuyang naka-green yung may alam lahat ng gagawin. So, siya yung nag-ayos, nagbaklas at nagkabit ng gulong. Kaya super thank you ako kay kuya na tinulungan nila ako. Pagtapos nga nilang ikabit yung gulong, dumiretso na ako pa uwi at nandito na ako sa Nueva. Tapos, nakita ko na rin na nakapanganak na yung kapatid ko. Sinend lang sa akin ng asawa niya yung pictures and video kasi nga, hindi ko naabutan dahil nga nasabugan ako ng gulong. Grabe, sobrang natuwa ako kasi sobrang cute ng pamangkin ko. Kita nyo naman, nakikita nyo naman. Eto na nga din si Jenny. Wala pa din tulog yan kasi inantay niya ako makauwi. Si Jenny na nga rin palang nag-drive papuntang Good Sam. Syempre, passenger princess tayo kahit hindi tayo mukhang princess. Nakarating na nga pala kami sa Good Sam. 3:11 AM na. At ang ate nyo, wala pang tulog. Syempre, from 12 AM sa pagkakasara ng shop, diretso na agad ng Cabanatuan. NPS pala guys, sinek ko lahat ng gulong ko bago bumiyahe kasi alam ko malayo ang babiyahihin ko. Nabubulol na ako. Syempre, baka comment kayo kasi ganito, ganyan. Sus! Kasi, syempre, yun yung laging sinasabi sa akin ni Jenny. Yun yung laging niyang pinapaalala sa akin. So, eto na nga, around 4 AM, nandito na si Jean sa room niya. Kapi nga muna pala kami kanina nung wala pa siya kasi hindi namin alam kung anong oras siya darating sa room niya. Kaya, nagpunta kami ng 7-Eleven sa May Crossing. Syempre, hindi ko na siya binidyo kasi alam niyo naman sa Cabanatuan, ng madaling araw, di natin alam. Inaantay na nga lang pala namin na dalhin yung bata kay Jean kasi, syempre, super excited ang tita. Kaya lang, ang sabi, hindi pa daw pwedeng ilabas yung bata kaya hindi pa namin siya makikita. Aantayin ko na lang yung umaga para makita ko yung bata. Kasi lilinisan at liliguan pa daw muna bago ibigay sa mami niya. Alam nyo guys, isa talaga ako sa nag-aabang mga anak si Jean. Kasi sa pamilya namin, siya pa lang yung magkaka-baby. Tapos lalaki pa yung baby niya. Wala kasing lalaki sa pamilya namin. Pusong lalaki, meron. Char! 3 kasi kami puro babae. Ako, si Jean, tapos si Ninay. Tapos, si Jean pa lang yung unang magkaka-baby kaya super excited kami. First apo and first pamangkin siya sa pamilya namin. Eto na nga at nakita ko na si baby. Siya nga pala si Jarian Liam. Sobrang cute, no? Kigil nga ako nung nakita ko kasi sobrang bilog na bilog. Gusto ko na nga agad ikis, tapos laruin, tapos ayain mag-inuman. Ay charot, sanggol pa nga pala. Paglaki-laki na lang niya. Gusto ko na nga din siyang buhatin, kaya lang natatakot pa ako kasi sobrang lambot pa ng sanggol. Kaya tinititigan ko na lang siya. Tapos tapik-tapik kasi baka mamaya maihulog ko, papalitan pa sa akin ng magulang. Paano ko gagawa ng ganun? Char! Tapos, ayun lang, halos 2 days sila nasa ospital. 2 days din ako nagbabantay sa kanila, pero sa umaga lang. Kasi sa gabi, it's time for me to sleep. Tulog is life nga eh. So, ayun, thank you for watching. Bye!